Day. Gamay lang, no? Gamay lang fathers karon. O represented by the mothers, great talaga ito mga father na nakaroon sa Panimalay, no? Amen? Amen. Pero karoon ba yun ang Father's Day, no? Although nag-advance na celebration itong last Sunday. So, manindugta lang sa pagampo. Atong basahon ang pulong sa Dios kinutugikan sa Romans 8 bersikulo 1 ngadto sa 7. Kinabuhi nga minanduan sa espiritu. Tungod ini karon di na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo, kaya ang balaod nga espiritu sa espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo. Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod o sa sala o kamatayon. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Gihukpan niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinagi sa pagpadala sa iyang anak nga miana ingon nga tawo aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dini kanato nga nagkinabuhi sumala sa espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, naguna-una kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, naguna-una kanunay sa espirituhanon nga mga butang. Ang paguna-una kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon, apan ang paguna-una kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi nga kanunay mosangpot sa kamatayon, apan ang paguna-una kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi o kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay maguna-una sa mga butang nga tawhanon, kay dili siya mutuman sa balaod sa Dios o dili gayud siya makatuman ini. Ang tawo nga makinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud kahimutan sa Dios. Amen. Nangito aman, salamat Lord sa imong pulong karong buntaga nga imong ipadayag kanamo karong adlaw. Gamitang imong servant, gamitang imong mga katawhan sa pagpaminaw ni ini nga amo ang makinabuhi ang imong mga pulong sa matag adlaw. Jesus, we pray in Jesus' name. Amen. So, unsa man itong mensahe sa atong message karong buntaga? There is no more condemnation who are in Christ, no? Jesus. O ikinabuhi nato ang espirituhanong kinabuhi o dili na ang tawhanong kinaiya. Amen ba ta? So, Father's Day man karon, pero ang atong message is sentro nato sa moral conscience versus spiritual conscience. No? This is a message nga na-deliver sa ni Pastor Debris, no? Dito sa Bible School nato. Para ma-differentiate nato, it is all about the soul of a person. Ang ato yung targeton katong soul jud kay mao man yun ang kinaiya sa tao. Diri nagdeal ang Ginoo sa atong soul, because our spirit is kuha naman sa Ginoo atong spirit, no? But our soul mao ni ang processing sa atong kalag sa atuang soul. So man conscience versus spiritual conscience, unsay kalainan? Sumala sa bersikulo Romans 8:1, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. No? Moral conscience is flesh, and spiritual conscience is spirit. No? So, ang pinaka-greatest struggle dyan nato sa matag usa sa katawhan, humanity, is the battle within the conscience. No?
Naka-experience ba ta na ang battle na to within the conscience? Daghang tao nga nahadlok sa judgment. Amen ba ta diha? No? Judgment. Daghang tao nga burden sa guilt, no? Guilty, no? Parang feeling guilty lang gihapon. Trap in shame, no? Na trap kita, napulong kita diha sa kaulaw. Trying to become good enough for God. Kaning kamot nga mamahimong maayo para sa Dios. Pero adunay dako nga kalainan tali sa moral conscience and spiritual conscience. Ang moral conscience naghimo kini sa tao nga aware, no? Aware, ano sa Bisaya sa aware gani? Nakamatgon siya sa matarong right and wrong. Unsay matarong, unsay sayop, mao na ang moral conscience. But spiritual conscience brings man into fellowship with God through Jesus Christ. No? Maray kalainan. Sa moral conscience, nakaton kita, aware kita sa katarong o kadaot. But ang spiritual conscience brings man into fellowship, paghiusa diha sa Ginoo pinagi ni Jesus Christ. A person may become moral without becoming spiritual. Amen ba ta diha? Mamahimot ang moral apan dili ta spiritual. Kaya daghang mga atheists nga mas generous pa. Di ba? Ang mga atheists, grabe ang ilang kwansa about moral, no? Nabasa kanina ako about Buddhism, grabe po to sila, no? Grabe po ang ilang theory, ang ilang theology about Buddhism and about atheists. Ang atheists, wala man nagkatulog Diyos, pero mas moral pa sila na mga Christian. No? They can be moral, but they are not spiritual. No? A person may appear righteous outwardly and still remain spiritually separated from God. No, kay isahay ang tao man yun magpaka-aron ingnon nga tarong moral, pero inwardly we are separated from God. Amen. The gospel is not merely about behavior modification. The gospel is about new life in Christ. Dili behavior modification. O sa ba ng modification? Wala ba i-repair lang? I-renovate? I-retrofit? Labi na sa mga linog karon, gina-retrofit, no? Ipanindot. Gina-renovate. Dili daw, anak, ang gospel, behavior modification. Because we really cannot modify our character, our attitude. Kung unsa na ta, unsa itong pagkatao, we are nature of sin. No? So, ang gospel is all about the new life in Christ, atong bagong kinabuhi diha ni Kristo. Amen ba ta? So, ingnan yung kaugalingon nga si Kristo, mao nang akong bagong kinabuhi. Amen? So, moral conscience, Romans 2:14-15. Ang moral conscience is the inward awareness of right and wrong placed by God in human being. Di ta matingala. Kaya ang moral conscience is ang Ginoo gihapon naghatag kanato kay dito sa Eden, dito sa Garden of Eden, gitagaan ta og katungod, no, sa pagpili. Pero ang gipili sa tao dili man ang tree of life. It is the tree of knowledge of good in evil. Okay. Gusto man sa tao nga masayod jud ta sa tanan, no? Kay gusto jud sa tao nga detalyado jud, no? Atong kinabuhi. So karon gihatag di man nato kaya i-manage di ay, no? Gihatag sa Dios. Ato man hunong gipili imbis ang mayo dito ta sa kadautan. So ang moral conscience is all about the flesh. And the spiritual conscience is all about the spirit, no? The spirit of God. Maray kalainan.
Sa mga elementary nato sa unang panahon, namo ni pastor. Naman to good moral and right conduct, no? GMRC nga subject. Ato karon ba napa ba na? Murag giwala na, no? Ya makita nimo ang kabataan ron lahi na, no? Mas sinupako na, sukol na, mutubag-tubag na ginikanan. Wala ay respeto sa ginikanan. Pero sa una, ang GMRC gitudlo sa mga maestra, arang-arang pa itong mga estudyante sa una. Pero na po yung mga school nga nagtudlo og GMRC nga ang school owner mismo, wala po yung GMRC. That is a moral consent, no? Kinaya sa tao. Nga mulubad yun. So, even those who never received the law of Moses still possess moral awareness, no? Katong wala mga nagadawat sa law of Moses, na morally, maghapon sila, morally upright. Pero spiritually, pakya sila. This conscience became active after the fall of Adam and Eve, even through the knowledge of good and evil. Dito nagsugod din ang atong moral conscience, no? Kainumdum ko sa advertisement sa TV sa una nga ako ang imong konsensya. Nakainumdum pa mo na? Wala ba to sa sabon mas guro to nga puti? Safeguard ba to? Safeguard ito nga kuan ako ang imong konsensya mo ni ang gamita para sa imong anak nga kuan. About to sa panglawas, no? Plus, no? Physical consent. Diri din na nagsugod kang Aidan ng Bib. Sa unang panahon, walay shame. No? Walay kaula, wala sila nag-matter about unsay kadautan sa kalibutan because wala pa may sala. No? No fear, walay kahadlok, walay condemnation. They walk freely with God. But after sin entered, fear entered the heart. No? Sulod sa itong kasing-kasing ang mga kabalaka o mga kakulba. Guilt appeared, no? Guilty. Feeling guilty pa paghapon ta? Bisag naluwas na sa buhay nga Diyos. Parang may uban nga, luwas pa ba ko? Or nag-alanganin pa sa kaluwasan, no? Classmate ako sa na, yun nga, tuon na lang tag Diyos, basin na tinuod eh. May na lang iawat na lang po ta maluwas. Parang nga po ta, mapo ta yung gisulti. Amo ta, gaga bato niya, or tininuod, or mga pagduda. Pero karon nahimo na yung pastor po. Kauban ako sa radio sa una. Gisulti niya na, kadungog ko ana. No? So, pastor na po siya karon. So, shame covered humanity. No? Ang kaulaw karon, grabe no, ang kaulaw no. Talamak ang shameness karon mga panahon na, no, sa atong gobyerno, sa tao. Grabe. Murag ang kalibutan karon, murag nilabaw pa man sa Sodom and Gomorrah sa unang panahon. Murag na-realize na ko na the other night, baka sige ko kuno na ba, hindi ikda ko. Murag ang grabe ang wickedness karon, no? Murag nilabaw pa sa Sodom and Gomorrah, no, sa unang panahon, no? Oh, mas grabe pa yun to, mas worse pa yun. May na lang kay natay worship, we are worshiping God, no? Although adunay pipila, no? So, and man began hiding from God. Hinahini na tagtago tungkol sa shame, kaulaw. Genesis 3:8, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Murag hinahina na sa tagtago, murag nanas na konsensya. Nana tong nitubo ng kanila ang kanang ginag-ikislutan na to karon na moral consent. Conscience gikan sa flesh, no, sa tao. So, a moral conscience, pwede mo accuse. Diba? Mama na ito ang ugali. Mo-accuse na sa itong isig kaingon. Pwede mo excuse, no? Bisag sayot ta, ato ang kaning dipinsahan. Sakto man ko, no? Excuse. Condemn. Pwede ta mo condemn. Produce guilt, recognize basic morality. No, mao na ang kinaya sa moral conscience. But moral conscience concept cannot restore fellowship with God, no? Natay moral, although we are morally upright, makaingon ka nga sakto man to kung gibuhat. No, moral man to akong gihimo, but daily assurance that we restore fellowship with God, remove spiritual death,
dili ni maka-remove sa spiritual death, give eternal life. Wala dili ni makatag og eternal life. Atong timaan nga atong moral conscience cannot give us eternal life, cannot restore our fellowship with God. Amen? Bisan unsa pakabutan, pinakabutan sa tanang tao sa kalibutan, apa ba yung napabilibutan doon? wala na, no? Kaya no one is righteous, not even one. No? So, dili ta magsalig sa atong moral conscience, no? Deeper, although mayo man, paminahon about morally upright, physically, pero kabalo man ta nga isahay panandalian nga kinaiya na sa tao, no? Because that is our nature. Importante is about spiritual conscience. It is about moral, physical consciousness and spiritual consciousness. No? Morality can control outward behavior. Pwede na ito makontrol ang ato ang outward behavior. Labi na kay Sunday Fellowship, buutan yung tatana, no? So, no? So, salamat na lang kay nasi Kristo sa itong kinabuhi na nag-kwan ka na ito, nag-convict na itong Holy Spirit, nag-remind ka na ito. No, gibinlan mata sa itong buhi nga Diyos, no? During his 40 days, dito sa Book of Acts, no? Kauna sa ni Bia, ang ministry ni Paul, ministry ni Peter, and ministry of Stephen, the first martyr, nga gipatay. Because of his faith, he stoned to death siya. That was the summary of the Book of Acts, no? So dito gibilin sa itong buhay ng Diyos ang iyang Holy Spirit. So napabilin siyang 40 days kalibutan after sa iyang kamatayon. Amen ba? Wala ang Katoliko na po sa unang panahon. Sa unang panahon, wawa pa misuga sa Davao sa una. 40 days yun ang pagampo kung na mamatay. Parang dito siguro nila isundog sa Book of Acts, no? Di ba na kinon lumana sa unang panahon? Pangabot sa 40 days, na mag-ihaw na. No? So, borag, naghunaw po, borag diya na nila ikuha sa katong pagkamatay po ni Kristo nga. After 40 days, ni-ikuha niya siya. Ascension sa langit. So, but it cannot transform the inner man. Ang ato ang morality, it cannot transform the inner man. And a morally disciplined person may steal, bisang disiplinado ta, paanok dapat ta kamatayon, fear death, lack peace, no? Wala dapat tayo kalino, bisang moralita, wala dapat peace, no? Something, something deep inside nga lacking, no? Something lacking deep inside. Napansin ba niyo na, nga isa, parang na yung mga hawang ba? Pero kita, Kristohanon, lahi na itong kahawang karon. Kahawang sa pag-ila sa itong buhi nga Diyos, to know Him more, no? No, diha nga itong kaawhang. Diha ang gusto nato nga hulipan ang kaawhang sa pag-ila nato sa itong buhi nga Diyos, lahi sa unang panahon. Remain spiritually empty, no? Katong morally person, not truly know God. No, na may moral person nga wala kay lang Diyos, no? Buotan, pero di man po nimo makita sa simbahan. Buotan nga wala na kaila sa Diyos, no? Wala siya pagpakabana sa buhi nga Diyos. Nakaila sa Diyos, pero wala siya pagpakabana, no? Unsa ang pagkamayo sa tong buhi nga Diyos. Amen ba taliha? So, the limitation of morality, many people believe, if a person, a good man, if I become a good person, God will accept me. Murag anak, no, sa atong pagkamatarong. Dawaton ta sa Diyos kung good person ko. But salvation is not earned through morality. No? Kaya no one is righteous, not even one man. Dili pinagi sa morality. Morality without Christ often produces nanay morality nga wala si Kristo, self-righteousness, no? Kaugalingon nga pagkamatarong. Kung ang imong morality without Christ, pride, no? Hambog. Mabitaw ng naluwas ta dili because of our own work, because pag-abot sa langit, iniyahay ta dito paghambog.
Bingota ako naluwas ko kay pastor ko. Naluwas si ko kay Nimbahon, no? Ang anak, naluwas kay kanayang reliyon, dili man ana ang basihan. It is the life of Christ in you na makita sa tong langit tong amahan. Pag makita niya si Kristo, welcome to my kingdom. So, pride. Kanyang pride, no? Malisod yun yung pride, no? Daghang mga nabungkag na pamilya, daghang nabungkag na relasyon sa atong isig kaingon because of pride, no? Number one is Satan. Diya na parang iyang gubang iyang relasyon sa Diyos tungkol sa pride. Diba? One of the greatest sin daw is pride. No? Tama ba, Pastor? Sa Biblia, tungkol sa pride, diya man nahugdo ang Lucifer. O man ang greatest crime na nahimo ni Lucifer kanang pride. Hidden condemnation, fear of failure, no? Ang moral conscience nato, matok magapon sa mga kapagyasan. Religion may clean the outside while the inside remains broken. No? Daghang mga religion, daghang mga simbahan nga gi-offer karon, daghan na congregation karon mga panahona. But deep inside, they remain broken. No? Ang brokenness sa ilang kasing-kasing. Tungod kay wala nila maili kung kinsa rin gayon si Kristo. Sila nagtuo apan wala sila nakaila sa kinaiya sa tong buhi nga Dios. Amen ba ta diha? So, daghang nakatuo pero wala siya kaila sa kinaiya sa tong buhi nga Dios. Si Jesus wala moanhi aron sa pag-improve sa tong human behavior. Diyan siya aron sa paghatag o resurrection life, resurrected life. That is why we are called to live in the resurrection life of Jesus Christ. Ato ikinabuhi ang resurrected life of Jesus Christ. No? Wala ato ang kinabuhi. John 3:16, mamali atong mostly favorite and memorized verse. No? John 3:16, mga po niya akong unang na-memorize yung mga verse about the love of God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish, or should not perish. Ingon pa ni Pastor, dili shall, o dili should, but have everlasting life. Yan ang hatag sa tuwag kinabuhi. So eternal life is not merely living morally. Eternal life is knowing God personally through Christ. No? Atong naila yun si Kristo. Spiritual conscience, no? Derita, mag-focus. Manaman nato na discuss about moral conscience. Kailan na taon sa moral conscience? Kung natay kinaiya nga mo ni moral conscience na, the flesh, no? Pero kung spiritual conscience, Romans 8:15-6, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. No? Mga anak kita sa itong buhi ng Diyos. So kung anak kita sa itong buhi ng Diyos, ang atong manhari, kita, mga prince and princess, no? Special person, no? Kita mga special ka. Dili ta ingon nga mga ordinary, kung dili mga special ka. Kay anak ko ta o hari. Anak kita sa itong buhi ng Diyos. Very importante if we have the spiritual conscience. Spiritual conscience belongs to believers who are spiritually alive in Christ. Mada na ang spiritual conscience. Spiritually alive, buhi tadihan ni Kristo. No? Dili lang buhi panahon sa pagsimba, apan kada adlaw sa atong kinabuhi. No? Although isahay makwanta, malipat ta isahay, no? Malinga. Tama ba ng word nga linga? Malipat. No? Pero salamat na lang sa Holy Spirit nga mo yung nag-guide na to, no? Na conviction of the Holy Spirit. And indwelt by the Holy Spirit. Nagpuyo yun ang Espiritu sa itong buhay ng Diyos. No? Nagatuo ba tayo anak? Human sa una ni ato si Kristo, pagka sa langit, ibilan yun niya ang Holy Spirit, no? Nga nasa ato ang
indwelt Holy Spirit nga nagapuyo sa itong kinabuhi. This is deeper than moral awareness. Di ba? Mas lawom siya kaysa moral awareness. Spiritual conscience is not merely what is right. Dili na rin siya ka usay tama, but of what is wrong. Apan ang pangutana sa usa ka spiritual consciousness o spiritual conscience is, does this glorify God? Nakapahimaya ba ni sa atong buhi nga Diyos kini atong gihimo? Does this reflect Christ? Reflection, kapamadandungan sa kinabuhi ni Kristo? Does this help others? Nakatabang ba ni sa uban? O nakadaot sa uban? No? Mao na ato ang kalainan. Does this please the Father? Nakapahimot ba ni sa atong langitong Amahan? Spiritual conscience produces fellowship with God. Kung sa ba ning fellowship? Saya. Ang panag-iusa o panag-sandurot. No? Kani atong ginihimo karon is a fellowship with God. No? Ang uban ni Kristo sa atong kinabuhi. No? Kani ang pakigsandurot sa atong isikaingon is fellowshipping with God. Gugma, grasya, humility, ang pagpaubos. No? Because sa Bible, ginagamit sa Diyos ang mga humble person. Amen ba tadiya? Even Ananias, you know the story of Ananias in the book of Acts, nga na lesson na mo nila age of the dito sa kining Bible school nga Ananias is a person nga ordinaryong tao. Gisugo sa siya sa Diyos iyang ampuan si Paul, no? Pero alanganin siya kay kabalo siya usay kinaiya ni Paul, di ba? Si Paul naga-persecute. Usay saya sa persecute. Nagalutos sa mga early Christian. Nya ang muampo ordinaryong tao si Ananias. Siya alanganin si Ananias, but naminaw siya sa hangin sa Diyos. Giampo niya si Paul o nakabaton o kabaguhan. So, importante yun ang pag-ampo sa matag usa. Even you are an ordinary person, you are being used by God sa pag-ampo sa uban. Mara importante yun ang pag-ampo po nato sa uban. Pag-ampo nato sa tumbana, pag-ampo sa asawa, pag-ampo sa mga anak. No? Instead nga, bunala na ito 2x2, ato na lang iampo. Kaya mabunog pa. So, na ba yung mga ginikanan mo muna 2x2, no? Na mga dagkong kahoy. So, disciplining out of love, not out of anger. So, mga pagampo. Isang ordinaryong tao, kanina nga itong mga pagampo nga ginahimo na ito, dako na siyang kahimuan ngayon, no? Diya ngayon na kilala sa po magpastor para makampo ko dili. Gamit sa Diyos mga ordinaryo like the life of Ananias. So, before the fall, after the fall, and after the cross, no? Before the fall, ito naman ang sultigan niya, spiritual life, perfect fellowship, no shame, no? Ninot kayo sa unang panahon. After the fall, narang spiritual death, no? Separation from God, guilt, fear, shame. Ang fear na to, guilt o shame, kaulaw. Moral conscience became dominant through the knowledge of good and evil. Man became conscious of sin. No? Murag karalihok na to, makuno, ito kung mo, sayok na mo, sigdat sa puguda. Murag ana, no? Ana ang moral conscience, no? Murag feeling guilt, perminti. Pero dili na naman itong kinaya karon because nanata sa spiritual conscience, no? Ang moral conscience mo ni nakatag natog powerless to overcome it, no? Barag mawatag paglaom nga wa naman koy paglaom ani, barag wa naman jud ko nga pagkatao, balungon naman jud ko, barag mabawa kag hope, no? Mo na ang moral conscience nimo. Pero after the cross, man sa kamatayon ni Kristo, Jesus restored fellowship with God. Siya man ito nakapaghiuli sa tuwa. Kaya putol mata dito, no? Hiuli niya, burag siya ang tulay ngadto sa atong langit ng Amahan.
sin are forgiven, pinasaylo na ta sa atong buhi nga Dios, conscience is cleansed, atong konsensya limpyo na jud, no? Limpyo na atong konsensya. Puti na. Gikan sa pagka-itom, gikan sa pagkalagom, no? Katong bracelet gani nga katong nakita niyo to na tagan mo bracelet about ang una to about gold and yellow, the heaven represents heaven. Then itom nagrepresent sa sala sa tao. Paghuman blood red nagrepresent sa dugo ni Kristo nga nagwala sa itong mga sala, nagbayad sa itong mga sala. Paghuman white, may naglimpyo ka na to, living in holiness, no? The life of Christ. So, I hope na nagamit ko ninyo, no, sa ato ang evangelism. So, sins are forgiven, conscience is cleansed, eternal life is given, nahatag na itong eternal life. Ang ubang mangudang tuo nga eternal life, makuha lang na nila human sa kamatayon. Ang uban ng ampo pa, nga maluwas. May mga hiniyo sa pag-ampo, pangadip. Sulod sa 7 ka adlaw, gikan sa pagkamatay. Naghangyo sa kaluwasan sa ilang isuon. Wala nila damha nga human di dawat sa Kristo, human sa kamatayon, at pagdawat sa Kristo, aduna na tayo eternity, no?